Okay, this is News Listener by Angelo, and today is June, ano ba ngayon? 19, 2025. Salamat po sa mga manonood at mga kikinig sa YouTube channel na to. And if hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe to this channel. Salamat po. Okay. Now, pag-usapan naman natin yung nangyaring ngayong araw na yung viral na police. Okay, kung natatandaan nyo, March of this year nang naaresto si Tatay Digong, okay, ng police natin, okay, through uh, through Interpol, okay. May nagamok na police at siya to at since pagka-viral ng video, I believe after that, and inalis siya sa pwesto bilang patrolman, right? So guys, so nakakalungkot ito kasi hindi naman natin sinasabi na ay mabuti sa kanya kasi hindi siya sumusunod sa rules, di ba? Ang nakakalungkot dito ay yung pamilya ng tao. So imagine, mawawalan ka ng serbisyo, tapos mawawalan ka pa ng mawawalan ka ng trabaho, wala ka ng sweldo, may kaso ka pa, at kung hindi mo mabayaran yung bail, makukulong ka. Di ba? So, paano yung pamilya mo? Right? Yun ang hindi niya naisip eh. Okay, so, let's watch a video from News 5, okay? Sa pag-aresto ni police vlogger, alright? Na ang police vlogger na nambatikos kay Pangulong Bongbong Marcos. Siya ang police na hindi nagustuhan ng pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para isuko siya sa ICC. Nasa frontline ng balitang yan si Kari Cator. Ikaw ay may karapatang manahimik. Lahat ng sasabihin mo ay pwedeng gamitin laban sa iyo. Binasahan ng Miranda rights ng arestuhin kahapon ang na-dismiss na... Okay, imagine guys ha, meron pa yung due process. Okay, hindi yan inaaresto. Katulad ng ginawa ng mga police dati sa time ni former President Rodrigo Duterte. Di ba? Kung natatandaan nyo, sugod lang ng sugod. Tapos, okay, sinabi pa nga niya na kung lalaban, palabanin mo. Okay? Para mapatay. Di ba? So, sa kanya, may due process. Imagine that. Okay? So, let's watch more. Na pulis at vlogger na si Francis T. Fontillas. Inaresto siya ng mga tauhan ng Quezon City Police District sa Commonwealth para sa kasong inciting to sedition kaugnay ng Cybercrime Prevention Act. Itinakda ng Quezon City Regional Trial Court Branch 224 ang piyansa sa 36,000 pesos para sa Ouch! Sakit nun, di ba? 36,000 pesos. So, saan kukunin ng tao yun? Right? Okay. turang kaso. Nag-ugat yan sa viral video ni Fontillas noong Marso kung saan binatikos niya si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi raw siya sang-ayon na iparesto at isuko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Kahit pa mapanood to ni Bongbong Marcos kahit ano pang sabihin mo sir, hindi ako susunod sa'yo. Diba? Diba? Grabe, no? Okay? So wala siyang kinikilalang presidente. Yung presidente niya si Rodrigo Duterte. Okay? So naging siya, partisan siya. 'Di ba? Sa mga PNP, sa mga police, dapat daw non-partisan. Okay? Meaning nasa yung loyalty nyo hindi sa isang politiko. Nasa organization at sa gobyerno. Okay? Kasi hindi mo naman ako pulis eh. Ito rin ang dahilan kaya sinampahan ng... Yun na nga lang sinabi niya hindi mo ako pulis. Actually, pulis ka ng taong bayan. Ang kasong administratibo si Fontillas at dinismiss ng National Police Commission o NAPOLCOM. Para naman kay PNP.
Okay, dyan lang muna tayo. So imagine that, right? So again, punta tayo dito sa isang page. So ipapakita ko sa inyo. Sabi dito, in the context of Philippine National Police, nonpartisanship means the PNP member must remain impartial, neutral in their service, avoiding any action or behavior that suggests support for or opposition to any political party or candidate. Okay, so that means hindi sila sumusuporta sa mga politiko or party habang sila ay police ng ating bayan. Okay? So yun. Kaso nga lang, hindi niya yan ginawa. Naging matapang pa siya. Pinost niya pa online. Okay? At nagyayabang pa siya sa mga superiors niya. Diba? So yun. Mas nakakalungkot lang sa pamilya niya kasi sa ginawa niya eh. Hindi niya inisip yung pamilya niya. Inisip niya lang yung kanyang loyalty sa isang taong naharap na sa crimes against humanity. Itong last na lang para para malaman natin kung bakit talaga meron ginawa na yon. Okay? So let's watch a video from Facts First. Okay? And sabi dito ni Sir Christian and Napocon Chief, meron daw issue sa mental issue ang patrolman. Okay? So let's listen. Apparently, as early as 2023, sometime June or July, na-diagnose na siya ng some mental condition and he apparently was taking medications for it. Okay? Oh. So imagine meron na siyang issue, mental issue. Tinanggalan na rin siya ng baril as early as July and he was deemed not fit to continue. Pero sometime October 2023, after many sessions with the medical profession, with the medical staff, he was declared fit to return to the service. At tuloy-tuloy nga lang. Then here comes another incident with his colleague. So yun, right? Okay. With his boss, na sumulat uli dun sa health service ng February 2024 na mukhang may red flags. There is some kind of erratic behavior, quote-unquote. Okay, yun. Alright? So meron na siyang behavioral mental issue. Okay? So, yun. And one of the reasons why mukhang naglabas siya ng sama ng loob. Okay? Kaso nga lang, hindi siya fit. Kasi, after nung last year, March, before ng pag-aresto ni Duterte, mukhang may nangyaring, kailangan niyang uminom ng gamot kasi para doon sa mental issues niya, diba? Naging fit to work. Kaso, pagkatapos nun, meron naman behavioral issue. So, doon pa lang malalaman mo, meron siyang, let's say, sabihin na lang natin, may problema sa pag-iisip. Ayaw naman natin sabihin na, may problema siya kasi, sinasabi ng lahat, baka, alam niyo na, okay? Pero sa akin, doon pala sa behavior na yun, doon nag-trigger, okay? At hindi ito nakita ng PNP. So, meron ding lax din yung nangyari sa pagbalik niya. So, hopefully, the PNP for this year until hanggang kailan si General Torre, okay, sana malinis na yung ating PNP organization. Diba? So yun. So guys, thank you. And if you have any comments, please type in. You can like and subscribe to support this channel. Salamat po, and I'll see you again. Bye!